araw muli mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay narito muli sa ating SCB, School of Church Builders. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mentor, Pastor Wilbert Butchal, at ang kanyang asawa, Pastor Hasmin, na kung saan ay patuloy na ginagamit ni Lord para sa ikalalakas at ikalalago ng bawat mananampalataya, higit sa lahat sa mga leaders and workers, at maging sa mga pastor, mga lingkod ng Panginoon at tagapanguna sa bawat iglesia. Magandang araw muli. At ang paksa natin ngayon ay tungkol ho sa krus. Sapagkat ngayon ho ay Holy Week. Tinatalakay po ngayon yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus, na kung saan ay sinaselebrate natin tuwing taon, na kung saan ay pagsapit ng ganitong panahon ay ating pong sinaselebrate ito. The cross and its power. Kung sinasabi mong ikaw ay isang Kristiyano, nakikita ba ang kapangyarihan ng krus ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Kapag sinabi natin Kristiyano tayo, dapat mahalaga po sa atin ang bagay na ito. Ang kapangyarihang magsisi sa kasalanan, kapangyarihang alisan ng trono sa ating mga puso, ang kaaway, kapangyarihang makapamumuhan ng bago at tuwid na pamumuhay. Ito po yung kapangyarihan na dapat nating makita. Yun pong pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang krus ay isang sukdulang pagdurusa. Yun po yung panahon na yun. Pag pinako ang isang tao dun sa krus, ay ito yung parusa na pinakamataas sa parusa na po ito. At ito ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagdurusa na dinanas, inalis niya ang panghabang panahon, ang pagkabagabag sa ating mga budhi, o sa yun pong guilt, inalis ng ating Panginoon, naggawa ng kasalanan. Yung sumpa, inalis lahat niya ng ating Panginoon. At higit sa lahat, yung parusa na dulot ng ginawa nating kasalanan sa lahat po ng kaniyang mga anak. Sabi sa 1 Corinthians 1:18, the message about the cross doesn't make any sense to lost people. But for those of us who are being saved, it is God's power at work. So, ibig sabihin, walang kabuluhan po ang krus na ito na pinagpakuan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun pong ginawa niya doon sa krus. Sa iba, walang kabuluhan yan. Parang eksena lang sa isang palabas o isang sine na pinapanood. Subalit tayo na nagmamahal sa ating Panginoon, ay tayo ay mahalaga ito. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan nun, tayo ay naligtas. Tayo ay ginawa na anak niya. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Christ's cross is liberating power. Sa pamamagitan ng krus, sa krus, sa pinako ang ating Panginoon dun sa krus, ito ay may kapangyarihang magpalaya. Pinalaya tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpako sa Kanya dun sa krus. 1 John 1:7, we should live in the light where God is. If we live in the light, we have fellowship with each other, and the blood sacrifice of Jesus, God's Son, washes away every sin and makes us clean. Napakaganda pong sinabi dito. Tayo ay nabubuhay sa kaliwanagan dahil sa ginawa ng ating Panginoon, yung pagtigis ng kanyang dugo doon po sa Kalbaryo, sa krus. Ay ito yung nag-alis sa atin, ito yung naglinis sa atin. At napakahalaga ang bagay na yun. Kasi sabi ng Biblia, without the shedding of the blood, there's no remission of sin. There's no forgiveness of sin. That's why nung tumulo ang dugo ng ating Panginoon, tinapos ng Panginoon, nilinis tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo. Hinugasan tayo sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun pong mga dugo ng mga hayop, yun pong inaalay, ay nagtatakip lamang ito ng kasalanan ng tao. Subalit yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang kordero ng Diyos, na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Inaawit ng marami yan.
ito ay napakahalaga sa atin. Yun lamang ang pinaka-the best na alay na kung saan ay binigay ng ating Panginoon yung kanyang banal na dugo na siyang nag-alis, naglinis sa atin. Sabi nga, gaano man kaitim ang ating kasalanan, papuputiin niya ng Panginoon na katulad ng niebe o kay snow. Tayo ay naging tunay niyang mga anak, kaya tayo ay makakapagpasalamat, makakaawit ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Ano po? Sa congregation po ay kitang-kita natin yung mga totoong nakatanggap ng paglilinis ng dugo ng ating Panginoon sapagkat sila yung mga maiinit sumamba sa Panginoon. Umawit, wala silang pakialam kung sino yung nasa tabi nila, basta't ma-express nila yung kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagpupuri at pag-awit sa Panginoon. Subalit, sukdulan ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo upang linisin ang mga kasalanan ng lahat ng ipinagkaloob ng Ama kay Jesus. Gayon din ang krus ni Jesus ay dakila, mapagpalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Romans 1:16, ano sabi diyan? For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ano ba yung Ebanghelyo? Yun ho, yung pagtubos ng ating Panginoon sa lahat ng nilalang. Ano po? Yung pag-agaw mula sa kuko ng kaaway ang mga tao na siyang nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ito ay dapat ipangaral natin. Dahil itong kapangyarihan ng Diyos, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, para sa gayon, magkaroon po ng kaligtasan ng marami. Romans 6:11, in the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ang sabi, dead to sin, dapat mamatay ang ating sarili sa kasalanan. Sa paggawa ng kasalanan, ang ibig sabihin po. Ibig sabihin, supilin natin ang ating mga sarili sa paggawa ng kasalanan at dapat tayo ay makapamuhay para sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Malalaman ng bawat mananampalataya na ang kasalanan ay nakikipagtunggali sa bawat isa. Tayo ay niligtas na, di po ba? Subalit yung kasalanan ay pilit nagsusumiksik, nakikipagtunggali sa bawat mga anak ng Diyos. Bakit? Siya nagpupumilit at nagsusumiksik sapagkat nais ng kaaway na sirain ang kaligtasan na ating natamo doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Of course, ang ating katawan, ay naando doon pa rin na hindi naman actually wash away yung kasalanan sa ating physical na katawan. Ang ibig kong tukuyin po ay nando doon pa rin na kung saan ay prone tayo sa paggawa ng kasalanan dahil nandito pa tayo sa ibabaw ng mundong ito, makasalanang mundo, na kung saan ay hinahangad ng kaaway na sirain yung napakagandang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mapang-akit at nakikipagtunggali sa atin ang kasalanan. Subalit, mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagkapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo ay walang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Mga kapatid, tayo lang dapat ang patuloy na magpumiglas at sikapin natin na paglabanan ang bagay nito dahil tayo ay higit pa sa mananagumpay. Pinagtagumpayan na ng ating Panginoon ang bagay na ito. Dapat mamuhay tayo na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Makakapamuhay tayo ng mayroong bago at banal na pamumuhay sa gitna ng masamang lipunan ito. Ano ba klaseng lipunan ang kinaroroonan natin? Ito ay lipunan na gahaman sa kapangyarihan. Di po ba? Kapangyarihan na kung saan mayroon tayong political power, makapangyarihan.
Meron tayong economic power. So we are living in a mad power society. Grabe, ano? The power of our nation. Religion, kahit nasa religion, di ba? May kapangyarihan. Grabe. So, anong dapat natin gawin? We must preach the power of the cross. Amen. That is the greatest power na kayang supili ng anumang kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundong ito. The power of the cross of Jesus Christ is liberating. It makes us free. It is a power to make enslaved men and women bound to sin, serving sin willingly, and to open their eyes, to bring repentance, and to loose them from the power of that sin so that they may live a life pleasing to God. Through the Holy Spirit, it is a power to free or liberate and deliverance from the misery of the sin that is in us. So napakahalaga po ng bawat sa atin na huwag nating kalimutan yung kapangyarihan ng pagkapako ng ating Panginoong Jesus dun sa krus. Of course, kasama ang resurrection doon. Kasi kung hindi na-resurrect ang ating Panginoon mula sa kamatayan, mula sa libingan, ibaliwala ang lahat ng ginawa niya doon sa krus. So salamat sa Panginoon dahil siya ay nagtagumpay at tayo naman ay higit pa sa mananagumpay. So una, Christ's cross is liberating. Pangalawa po, Christ's cross makes separation from our ally. So ibig sabihin, doon sa krus na yon, ito yung mangyayari sa atin. Kinakailangan tayo ay ma-separate, mahiwalay sa dati nating alyansa. Sino ba yung dati nating alyansa? Sa lumang tipan po, ay pinapakita dito ang krus ay makapangyarihan magpalaya sa karanasan ng Israel sa paglabas nila mula sa Ehipto. Sinabi ng ating Panginoong Diyos na ilalabas ko kayo mula sa tahanan ng pagkabihag, mula sa tahanan ng pagkaalipin. Diba? Sabi ng Panginoon, I take you from the house of bondage, from the house of slavery. Ito ang nagsasalarawan ng bisa, ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus na ilabas tayo mula sa pagkaalipin at pagkabihag ng diablo. Diba? Yun ho yung type na kung saan sila ay binihag doon sa Ehipto at ginawang alipin. So yun po yung type natin ngayon na inilabas tayo ng ating Panginoong Jesucristo mula doon sa pagkabihag, pagkaalipin ng kasalanan tungo sa kanyang kaliwanagan. Saan ba nasulat yon? Written in the law of God. Anong sabi? Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Diba? Yan ang sabi niya sa mga Israelita. Nung sila po ay nilabas ang Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto, nagbigay ang ating Panginoon ng command sa kanila. At tinitiyak ng ating Panginoon na walang ibang naglabas sa kanila mula doon sa pagkaalipin liban sa ating Panginoon. Gayon din sa atin mga kapatid. Yung mighty hand ng ating Panginoon, yung makapangyarihan niyang kamay at saka yung outstretched arm. Yung pong bukas na palad. Na siya mismo, ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay dineliver. Tayo ay inalis, sa tiyak na kapahamakan mula sa kasalanan. Hindi lang dahil sa kabayaran ng kasalanan ng ating mga nagagawa, hindi lang tayo doon, ngunit inilabas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Pinalaya tayo upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, upang tayo ay manumbalik sa ating Panginoon, upang tayo ay makapamuhay na mayroong kabanalan para sa Diyos. The cross was a complete gratification for our sins. Pag sinabi natin gratification, it speak about satisfaction. Satisfied na yun. Ibig sabihin, kompleto na siya doon sa krus.
na ginawa ng ating Panginoon. Tinubos lahat at bawat isa na siyang dahilan ng pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Tinapos niya lahat yon, mga kapatid. John chapter 10 verse 15, anong sabi diyan? I lay down my life for the sheep. So Jesus laid His life for us, for we are the sheep and He is our shepherd. Ano pa? Jesus gave eternal life to those the Father gave to Him. He want to say dito sa ating pinag-uusapan na yung sheep ay ito yung binigay ng Ama sa Kanya. Diba? John chapter 7 verse 12. Ano sabi doon? While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and I guarded them. Ayan. Tayo po yun. Yung dinala ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po yun. Sabi niya, while I was with them, thus Jesus is with us. Ano sabi? I was keeping them in your name, which you have given me, and I guarded them. Iniingatan tayo ng Panginoon at walang sino man ang mapapahamak kung tayo ay nasa Panginoon. Hindi tayo mapapahamak. Sino lang yung mapapahamak? Yung mga wala sa Panginoon. Yung ayaw sa Panginoon, sila yung mga mapapahamak. Subalit tayo, na kung saan ay nagbigay, nag-alay ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, God will guard us and no one could snatch us from His hands. Amen. John 17 verse 2, just as you gave Him authority over all mankind, so that to all whom you have given me, He may give eternal life. Wow! Napakasarap po na malaman natin na tayo ay dinala ng Ama sa paanan ng ating Panginoon si Kristo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yes. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ano ba ang inilagay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus? Ano yung in-inflict sa kanya? It is the penalty for the sins committed by the sheep of God. Tayo po yun. In-inflict sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nangyari yung bagay na yan doon sa krus. Matthew 8:17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Ano sabi niya? He took up our infirmities and bore our diseases. Diba? Napakaganda. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Through that cross, it is finished. Diba? By His stripes, we are already healed. Amen. Napakaganda. Alam niyo mga kapatid, minsan nalilimutan natin to eh. Pag may sakit, may nararamdaman tayo, uunahin kaagad natin, si parmasya o si doktor. Yung iba pa nga, kay Doktor Kwak-Kwak. Di ba? Pag wala na magawa itong mga ito, saka ka babaling sa Diyos. Hindi ko tinutuligsa, hindi ko sinasabing huwag na kayong magpagamot. Pero unahin natin ang Diyos. Siya ang higit sa lahat. Siya ang nagsabi sa atin, by His stripe, we are already healed. Bakit ko nasasabi ito? Ano po? Hindi na ba kami nagkakasakit? Nagkakasakit din. Kaya lang pag inuna mo ang Diyos, merong gagawin ng Diyos sa atin. Gagamitin niya ang mga bagay, ang mga instrumento para tayo ay gumaling. Ano po? Only Jesus can save us from sin. Wala nang iba. Meron pa ba? Matthew chapter 1 verse 21. Anong sabi ni Angel Gabriel kay Mary? She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Why Jesus?
because He will save His people from their sins. See? Doon pa man, kinakausap pa lang si Mary para ipanganak itong si Jesus na ating Panginoon. Doon pa lang ay sinabi na ng angel na to that He will save His people from sins. Napakaganda. Ililigtas niya tayo mula sa kasalanan. Romans 10:13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Who is this Lord that we are calling? It is Jesus, whom Gabriel gave the name Jesus, so that He will save us from sins, from all of our sins. This is the Lord. Yung Lord na napako dun sa krus, namatay at nabuhay na muli. Hindi yung Lord na nakapako sa krus, magpahanggang ngayon nandoon pa rin at hindi pa bumababa. Peke po yun. Yung Lord na sineselebrate natin tuwing Holy Week, ay siya yung minsan namatay at pagkatapos na buhay na muli at hindi na yun mauulit pa. Siya yun. Siya yung totoo na Panginoon. Acts 4:12, ang sabi, only Jesus has the power to save. Sa CEV po yung translation. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save everyone. Not religion, not anyone else. Hindi yung samahan, hindi sa ganda ng simbahan, hindi sa lamig ng simbahan, hindi sa ganda ng upuan, o hindi sa dami ng tao na dumadalo. Remember, isa lamang ang napako dun sa krus. Hindi ang mga samahan, hindi ang mga relihiyon, hindi ang mga naggagandahang mga churches, kundi only one name, the name of Jesus that was crucified, died, and rose again. That is the real Jesus. Siya lamang makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng pagtatala ng pangalan para maging miyembro ka sa isang relihiyon. Romans 8:1. So now, anyone who is in Christ Jesus is not judged guilty. Yan. Why? Because Jesus died for our sin. He died in the place of us, in our place, di ba? He cleansed away our sins. Inalis niya, nilinis niya. He redeemed us with His own blood. Imagine, tinubos tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya ngayon, dapat ideklara natin, magdeklara tayo sa pamamagitan ng basihan natin ay ang salita ng Diyos. We are cleansed, we are saved, we are sons of the living God. Amen. Diba? It is because of the grace of God, tinitingnan natin yung krus para hindi tayo mamatay. Amen. Naalala ko yung nagalit ang Panginoon sa mga Hudyo. Nagpadala siya ng mga makakamandag na ahas dahil sa hindi nila pagtalima sa ating Panginoon at sa kanilang pagrereklamo laban sa lingkod ng Diyos na si Moses. So anong ginawa ng Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang ulo, nagpadala siya ng makakamandag na ahas. At sila ay pinagkakakagat at marami ang namatay. At nakiusap ang mga tao ito kay Moses na mamagitan sa kanila at sa Diyos. At namagitan si Moses na lingkod ng Panginoon sa tao at sa Diyos. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Sige, magtayo ka ng tikin, ng poste at maglagay ka ng tansong ahas at ang sinuman na titingin sa ahas na yon, gagaling at hindi siya mamamatay. That is the type of Christ na kung saan ipinako dun sa krus, mga kapatid. It is by the grace of God, we shall look at that cross and all our sins are forgiven by the grace
of God through Jesus alone. Hindi na kailangan ng mga ritual-ritual pa. The cross delivers from the fear of death and of grave. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo. He was willingly and entered into the grave. At ang kanyang physical na katawan, yung malamig na bangkay, for 3 days, Christ raised from the dead. Amen? Christ's cross makes death. Yung ating kamatayan, ay wala ng bisa. Yung kasalanan, wala ng bisa. Oh, death, where is your sting? Sabi ng Panginoon. Yung ating kasalanan, inalis na ng Panginoon. Diba, sabi ng Panginoon, kung gaano kalayo ang silangan at ang kanluran gayon ko, ihihiwalay sa inyo ang inyong mga kasalanan. Diba? Napakabuti ng Diyos. Christ made the grave the entrance into the Father's house. Kapatid, maraming ayaw mamatay, takot mamatay, pero alam ba ninyo, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na yung libingan ang siyang gate, entrance, ano po, doon sa tahanan ng Diyos. Amen? Mapalad ka, kapatid, kung pagdating ng Panginoon, buhay tayo na daratnan niya. Hindi na tayo daranas ng kamatayan. Pero mapalad din tayo pag namatay tayo. Nang dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinabang yun. Because the grave is the entrance into Father's house. Death is swallowed up in the victory of the cross of Jesus Christ. Therefore, we do not fear death. Wow! Galing. Alam niyo yung kamatayan natin, tayo ng mga lingkod ng Panginoon. Yung kamatayan, ito yung unang hakbang, the only one step na makikita natin ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. That's why we do not fear death. Yung iba takot mamatay kahit na Kristiyano siya kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Langit, lupa, impyerno. Ganun yung mga laro ng mga bata. Langit, lupa, impyerno. Saan ka ba dyan? Hindi mo alam. Hell is true. Ang impyerno ay totoo. Dahil ito ay sinabi ng ating Panginoon. Outside the city, in darkness, there will be nothing of thee. Grabe, Ang impyerno po ay totoo. Dahil sinabi ng ating Panginoon. So, ano ang dapat natin gawin? God is holy. God is just. So, all of us should be holy also. Amen? Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Be perfect for I am perfect. Without holiness, no one could see God. Pangatlo, the power of the cross. It delivered us from the reigning power of sin and given us a new master. Ang krus po ay ito po yung kapangyarihan to deliver us from our sins. Not only from the punishment that sin deserves, but from the power and dominion of sin in our life. Ganyan ho kakapangyarihan. Hindi lamang inalis tayo sa ating mga kasalanan, inalis yung ating mga kasalanan. Hindi lamang para hindi tayo maparusahan na dahil sa ating pagkakasala, kundi ito yung kapangyarihan ng Diyos na hindi na makapangyayari o hindi na maging makapangyarihan ang kasalanan sa ating mga buhay. Napakahirap kasi, na kapag sinabi natin Kristiyano pero mas makapangyarihan ang kasalanan sa atin, tanong na tayo sa ating sarili, Lord,
Ako pa ba'y anak mo? Diba? Paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Paulit-ulit. Kapatid, we are the one who will decide. Tayo ang magdesisyon sa ating mga sarili. Tayo ang gumawa sa ating mga sarili. Dahil tutulungan tayo ng Diyos para magtagumpay. Meron pa bang kapangyarihan na masigit dun sa ginawa ng ating Panginoon dun sa krus? Meron pa ba? Wala na. Wala nang hihigit pa doon. Letter A, the cross has broken the power of sin in the lives of those for whom Christ died. The cross has broken the power of sin in the lives of those for whom Christ died. So, winasak na yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin kung tayo ay kasama doon sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo na tayo yung dahilan. Pero kung hindi mo aminin na tayo yung dahilan, eh wala tayong magagawa doon. The sin will reign and have dominion over them to those people na ayaw mag-alay ng kanilang mga buhay sa ating Panginoon. Romans 6:14 says, sin shall not have dominion over you. Diba? Hindi dapat maghari sa bawat sa atin ng kasalanan. Dapat lang. Kasi kapag naghahari pa rin ang kasalanan sa atin, kailan tayo magbabago? Kailan natin tatanggapin ang paglilinis ng ating Panginoong Kristo sa atin? Kailan natin gagawin na ang ating Panginoong Diyos ay Lord sa ating buhay? Madali lang magsabing Lord Pero naintindihan ba natin ang Lord? Ang ibig sabihin ng Lord? Ang ibig sabihin ng Lord, wala ka nang ibang susundin, kundi siya na lang. Yun ang ibig sabihin ng Lord. So, letter B. Sabi dito sa letter B, the cross is the renewal of our will. The cross is the renewal of our will. Basta paano yun? Ganito po yun. We now hate those things that we formerly loved. Ngayon, dahil tayo ay lingkod na ng Diyos, Kristiyano na tayo, inalay na natin ating mga sarili, pinaubayan na natin ang ating will sa Panginoon, kinakailangan ay kamuhian na natin yung mga dati nating ginagawa. Yung minamahal natin dati, ano ba yun? Yung the things of sins. Yung mga bagay na patungkol sa kasalanan. Yun. Kamuhian na natin. Mag-renew tayo ng ating will, ng ating kagustuhan. Diba? Ano pa? Ang pwede na natin gawin. We love those things that we formerly despise. Mamahalin na natin yung mga inaayawan natin dati. Ano ba yung mga inaayawan natin dati? Yung mga patungkol sa Diyos. Diba? Ako dati ayaw kong magtaas-taas ng kamay, kakanta-kanta, tapos iiyak, tapos sabi, hallelujah, hallelujah. Sabi ko, itong mga tao to, nagdadarna, tapos ngayon nagdadrama. Sabi ko, wala na to. Iba na ang isip ng mga yan. Nasisiraan na ng ulo. Yan ang sabi ko noon. Pero di ko alam, inihahanda pala ako ng Panginoon para maging katulad nila. Di bali nang na sabi ng mundo na sira ulo tayo. Pero sa ating Panginoon, hindi tayo nasisiraan ng ulo. Mas mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Number 4, the power of a brand new life. The cross, the power of the cross is the power of a brand new life. Huwag tayong padaya, mga kapatid. Namatay si Jesus, hindi para ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay magpapatuloy sa kanilang kasalanan, makikipagkasundo sa kasalanan. Hindi ho yun. Mandaraya po yan. Huwag tayong makikipagkasundo sa kasalanan. Hindi tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat may kapangyarihan ang krus. Nabigyan tayo ng kapangyarihan para makapamuhay ng bagong buhay. Hindi namatay si Kristo para iligtas tayo sa bunga ng ating mga kasalanan,
para malaya kang gumawa ng kasalanan. Pinatawad na ako ng Panginoon, okay na. Tapos gagawa ko ulit ng kasalanan. Diba? Kasi wala na, tapos na yung isa eh. Tapos na yung nakaraan eh, kaya panibago ulit. Para meron na naman hihingi ng patawad. Yung iba kasi, memoryado, 1 John 1:9. Yung mga taong makasalanan, yan ang memoryado nilang verse. Diba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya pag nagkasala ka, hindi ka ulit nagtawad. Kaya okay lang sa kanila na magkasala kasi meron namang kapatawaran. No. Hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. Una, Jesus Christ died so that we might be holy and righteous to God. Namatay ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan at may katwiran sa harapan ng Diyos. Marami hong mga churches na hindi na pinapangaral yung repentance. Hindi na tinutulig sa kasalanan. Okay lang na may kasalanan na ginagawa ang mga miyembro. Ano? Hindi na nila ipinapangaral to. Ang mahalaga, maraming tao. Marami silang mga miyembro. At kaya nga maraming mga Christians na hindi nila kaya mapaglabanan yung kasalanan. Diba? Yung iba, tinatakasan pati ang ating Panginoon Jesucristo at humahanap na ibang paraan para masolve yung kanilang mga problema, mga kasalanan. Ano yung mga yon? Nagbabasa sila ng mga libro tungkol sa self-improvement, di ba? Positive thinking. Tinatakasan nila yung kasalanan. Gusto nilang takasan sa pamamagitan ng pag-inom ng pills. O kaya pupunta sa psychiatrist. Ito yung mga ginagawa ng marami, pero sabi nila, Kristiyano sila. Sana, wala na dito nun sa SCB. I declare it. Yung iba naman, mag-happy-happy. Lalong nadadagdagan ang problema. Diba? Letter B. Sin shall not rule in you. 1 John 3:9. Ano sabi? No one who has been born of God practices sins because his seed remains in him, and he cannot sin continually because he has been born of God. See? Wala na po. Walang sino mang naging anak ng Diyos o anak ng Diyos ay hindi na dapat magpatuloy sa kasalanan. Bakit? Dahil ang katangian ng Diyos ay nasa atin na. At dahil nga ang Diyos ay ang ating Ama, so hindi na tayo dapat magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen. Napakaliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans 6:2, ano sabi doon? Certainly not. How can we, the very ones who died to sin, continue to live in it any longer? Paano ang isang patay ay mabubuhay pa? Nakakita na kayo ng patay pero kumikilos, gumagalaw, at gumagawa pa ng kasalanan. Dapat tayo, kung patay na tayo, we are died to sin. We should not continue to do sins any longer. Hindi maaari, di ba? Hindi tayo maaaring magpatuloy pa sa pagkakasala. Bakit? Dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen. Ngayon ang tanong, how do we know if the power of the cross has delivered us? Simple lamang. Ikaw ngayon naman pagpasalamat sa Diyos. Thankfulness to God. Gratitude to God. Lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa atin. Doon mo malalaman na yung kapangyarihan ng krus, doon ho sa ginagawa ng ating Panginoon, ay na-deliver na tayo mula sa kasalanan. Basahin natin ang awit 116 o read Psalms 116, buong 116 chapter. Ano po, pag binasa ninyo, grabe ang sinasabi doon.
So what shall I render to the Lord? How shall I thank Him? First, keep yourself unspotted from the world. Ito mahirap eh. Di ba? Nabubuhay tayo dito sa mundong makasalanan, bulok na mundo. Pero, ano sabi? Keep yourself unspotted from the world. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Panginoon, huwag nating mahalin ang mundo. Dahil wala doon ang pagmamahal ng Panginoon. Ang sino man nagmamahal sa mundo ay wala sa kanya yung pagmamahal ng Panginoon. So do not love the world, neither anything in this world. Kaso mo, pinagpapalit ng marami ang ating Panginoon sa mundo. Diba? Ako'y nalulungkot eh. Mas inuuna pa ng iba yung mga bagay na walang kinalaman sa kanilang pagpunta sa langit, pero gusto nilang pumunta sa langit. Ano pa ang pwede nating gawin sa Panginoon at ipagpasalamat? Be transformed by the renewing of our minds. Kailangan magbago tayo ng ating mga kaisipan. Kasi sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan, ay dito natin malalaman kung ano ang perfect will ng ating Panginoon para sa atin. At hindi lang yun. Ito yung ating karampatang pagsamba sa Kanya. Kasi kung yung dati nating pag-iisip ay yun pa rin, walang pagbabago sa buhay natin. Kaya nga, tinuro ni Pablo, magsipagbago kayo ng inyong mga kaisipan. Romans chapter 12. Be transformed by the renewing of your mind. What else? Don't be conformed to a sinful world. Don't be conformed to a sinful world. Huwag tayong makikompromiso sa makasalanang mundo. Oh, yung mga boyfriend ninyong unbeliever, hindi kalooban ng Diyos yan. Huwag kayong maniwala sa mga nagtuturo na makipag-boyfriend sa unbeliever at dalhin sa church para ma-born again. Oh, it is a trick of the devil. Meron nga ako nakikita, parehas na Christian eh. Sinasabi nila, dinideklara nila na Kristiyano silang parehas, nagpakasal. Pero bandang huli, ano nangyari? Very chaotic ang nangyari sa kanilang pamilya. Nawala si Kristo na siyang nagbabind ng kanilang pagmamahalan. Bakit? Yung pa kaya unbeliever. Kaya kung meron kang boyfriend na unbeliever, mag-isip-isip ka na, magdesisyon ka na. Hindi na dapat pinagpipray yun. Magdesisyon ka na. Be not equally yoked to the unbeliever. Kung ikaw naman, lalaki, meron kang girlfriend na babae. Siyempre, girlfriend yun eh. May girlfriend ka. Ano? Hindi mananampalataya. At sasabihin mo, dadalhin ko sa Panginoon. Huwag mo muna siyang girlfriend eh. Dalhin mo muna sa Panginoon at tingnan mo kung ano mangyari sa buhay niya. Saka mo siya ligawan. Alam niyo kasi ang panliligaw sa isang babae o sa isang lalaki na manliligaw, pag once na nagliligaw ka, dapat desisyonan mo na yun. Ito ba ay maka-Diyos? At kapag niligawan mo, ang isipin mo kaagad, siya na yung babaeng pakakasalan mo. At ito naman babae, pag sinagot mo yung believer na lalaki, ang dapat nasa isip mo, siya na yun. Pakakasalan mo. Ang hirap kasi, maraming mga nagsasabing Christians, papalit-palit ang mga nobya at nobyo. Kung ayaw niya, break na, tapos iba na naman. Hindi laruan ng pag-ibig. Hindi laruan. Don't be conformed to a sinful world. What else? Press toward the mark of the high calling that is in Christ Jesus. Kaya sabi ni Paul, I press on toward the goal. Ano ba yung goal niya?
to finish the race. Marami po nasaksihan ng aking mga mata. Ganyan ang sinasabi nila nung una, nung mainit pa sa Panginoon. May alam nga ako eh. Ang init-init sa Panginoon. Nung tinanong ko, sino makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig sa Diyos? Kahubaran ba? Sabi ko sa kanya, hindi. Sabi niya. Tabak ba? Hindi. Kayamanan ba? Hindi. Sabi niya. O sinabi ko yung pangalan ng babae. Nagkamot siya ng ulo at sabi niya, siya pwede pa. Wow. Wow. Kaya natawa ako. Sabi ko, wala palang makakapaghiwalay sa kanya sa anumang mga bagay, pero yung babae kanya sinisinta, pag brinake siya, mawawala na siya sa Panginoon. Ganun kababaw. Ganun kababaw. Press on toward the goal of the high calling that is in Christ Jesus. Come what may. Ano man yung mangyari, dapat tumingin tayo sa finish line. Kasi once na inalis mo ang iyong kaisipan sa finish line, madidiskaril ka. Di ba sa takbuhan? Maglalagay lang ng ruta yan eh. Kung saan ang ruta. Di ba? Kapag sumali ka sa takbuhan, kailangan makarating ka sa finish line. Liban na lang kung madisgrasya ka. At hindi ka na makarating sa finish line. Ano po? Pero ang layunin at mga atleta ay makarating sa dulo, sa finish line. At hindi ka rin pwedeng mag-shortcut kasi pag nag-shortcut ka, ay madidisqualify ka. Ganon din sa Panginoon, hindi pwedeng shortcut. Kailangan makarating ka para ideklara finisher ka. Diba? Pero kung hindi ka nakarating sa dulo, hindi ka finisher. So, yung mga unbeliever o unbelieving world, sila ay namumuhay lamang para dito sa mundo. Saan? Para sa kayamanan ng mundo. Sa pleasure. Sa approval ng tao. Sa mga tinatangkilik. Iyon ang pinagkakaabalahan nila. Subalit sa kapangyarihan ng krus, tayo ay nabubuhay na katulad nito. That we might be found in Christ. Na dapat tayo ay matagpuan na kay Kristo. Madapnan tayo na kay Kristo. That we might be to His honor and glory. Na tayo dapat ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Sa Kanyang karangalan. Ngayon, hindi na tayo dedicated to sin. But we are dedicated to Him who died for us. Christ had made us free. Mga kapatid, ikaw ba ay hindi makapagtagumpay sa kasalanan? O meron pa ba tayong pagnanasa sa makamundong ambisyon? Struggle ba kayo sa inyong mga barkada? Saan? Kapag magkakasama, gumagawa ng hindi maganda, katulad ng mag-inuman, maglasingan, di ba? O kaya naman ay mga kwentuhan na malalaswa. Hindi mo ito naiiwasan. O kaya naman pagnanasa sa opposite sex. O kaya pagkagalit. Struggle ba tayo? O struggle ka ba na hindi mo kayang kontrolin ang dila? Ano pa? Pagkamuhi. Pagkagalit sa asawa o sa mga magulang o sa mga ibang bagay o ibang mga tao. Diba? Ang kapahayagan ng krus, mga kapatid. Kapahayagan ng krus. Dapat hindi maghari sa iyong kasalanan. Manalangin tayo. O dakilang Diyos, napakabuti mo.
Pinapakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus. Na ang bawat isa sa amin na nag-alay ng aming mga sarili sa iyo ay pinalaya mo na mula sa kamatayan na sanhi ng aming mga kasalanan. Salamat sa paglilinis mo sa bawat isa at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa live streaming na ito. Hipuin mo ang bawat isa. Buksan mo ang aming mga puso at kaisipan na maunawaan namin at mapagbulay-bulayan ang iyong pagmamahal sa amin sa patunay na ginawa mo doon sa krus. Kaya't napakabuti mong Diyos. Ikaw ang aming papupurihan, ikaw ang aming luluwalhatiin. Kaya't sa pagkakataong ito, purihin ka, luwalhatiin ka. Patawarin mo ang bawat isa, patawarin mo kami. Kung kami man ay nakakagawa ng malimit, na kami ay nagkakasala laban sa iyo. Hinihingi namin ito ng kapatawaran at paglilinis mo. At sa pagkakataong ito, palakasin mo ang bawat isa at patuloy na makapaglingkod sa iyo at makapamuhay na mayroong kabanalan, katwiran sa iyong banal na harapan. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.